magta-travel ako, pupunta ako sa lahat para makabuo ako ng good memories. Di ba? Pero pagtanda mo, nagka-Alzheimer ka. Ano silbi ng memories? Am I right? Ito, tanong ko sa iyo. May narinig ka bang addict? May narinig ka bang lasenggo? May narinig ka bang sugarol? Okay? At pusher, at holdupper na nagsabi, pass muna ako, wala akong pera. Wala, di ba? Titira pa rin yan, tama? Susugal pa rin yan, tama? Iinom pa rin ng alak yan, tama? Manguholda pa rin yan, tama? Tapos ikaw titigil ka. Tama? Samantalang may Diyos ka. Amen? So pag-uusapan natin to, let's all stand up please. Ano ang sabi ng pulong sa Ginoo? Ephesians 3:20. Tingnan mo ha. Now unto Him that is able, tingnan mo ha, unto Him, sino yung Him? That's God, amen? Unto Him, that is God, that is able, come on help me, to do exceeding abundantly, tama? More than you ask or think according to the person in Malacanang. Yung ba nakalagay? No. According to the salary that you have. Yun ba nakalagay? Hindi rin. According to the power that worketh in us. Whose power is that? God. I want you to notice the superlative degrees. Okay? Exceeding. Tama? Abundant. Ano pa? Above. Amen? So, hindi dapat namumuhay ang mga Kristiyano at mga mananampalataya. Are you saved? Kawawa naman ako. Tapos ang favorite na tugtog mo, ngungu. God said, He is able to do exceeding abundant above all that you ask. That you think. What does it mean? Isipin mo na ang pinakamagandang maisip mo. You know what God said? I can outdo that. Kung sa tingin mo blessed ka na, you have not seen anything yet. The best is yet to come. Father, we thank you. Thank you sa panahon na binigay mo kay Pastor Chris at Ma'am Rose. Salamat sa mga faithful members na nandito. Salamat din po kay Pastor JK, kay Ma'am Tin. Salamat sa mga members na nandito na sama-samang nagpupuri sa iyo. At tulungan mo po kami. Samahan mo po kami. Bigyan mo kami ng kahabagan. In Christ's name we pray. And all God's people say, sabi ng Ginoo, kaya ko kaya? Please be seated. O kaya ko pala? Ano ang linya mo? Ano ang nasa isip mo? Kaya ko kaya o kaya ko pala? On your own, kaya ko kaya. But with God, kaya ko pala. Tama? Just try to imagine when I became a pastor 1996, I know nothing. Okay? Ang alam ko lang ipag-drive si Pastor Fajardo. And then nagtatakbo ako, kasama ko yung aso namin, yung aso kong si Lassie na Doberman. Sabi ko, Lord, ito lang ba sa tapat namin na may building? Yun ang unang building dun eh. Ako ba hindi mo magbibigyan ng building? That was 96. Then sabi ko, Lord, si Pastor De Salva lang ba kilala mo? Si Pastor Abante lang ba kilala mo? Ako ba hindi mo kilala? Lord, nandito ako, umiibig sa iyo. Nagpapapansin ako sa iyo. Ayokong sasabihin mo na isang araw, Joey, sana ako na lang isa ng iyong minahal. Ako, Lord, I love you. Okay? And I want you to see me. Okay? Then, 1996, I was shocked at what God did. Okay? May isang member kami, sabi ko sa kanya, oh, ate, dumating ka na pala. Wala pa ako isang taon na, 3 months pa lang akong pastor. Sabi niya, hindi ko alam kung ano itatawag ko sa iyo. Siya nagdala sa akin. Siya nag-invite sa akin sa church. Bakit Hindi ko alam kung ang tawag sa iyo. Kuya Joey, Brother Joey, Pastor Sauko, what?
Sabi ko, kung saan ka masaya. Sabi niya, sige na nga, ikaw na pastor ko eh. Sila yung mga pioneer member ng church. Sa kanila nagsimula yung church. Naranasan niyo yung 30 lipat. 30 palipat-lipat back in the 80s. Nagsimula si Pastor 1976. Okay? 30 lipat. Punta dito, paalisin. Punta doon. Back then walang cellphone. Do you understand me? In the 70s, ang tawagan lang, yung kulay itim na telepono, hello party line, pakibaba mo, tatawag ako. Ang tugtugan namin dun, jukebox. Ang mapapakiyam ang tugtog, my pledge of love cannot be broken. At saka ang TV namin noon, antena. Ayun me. Na pag piniit mo, Channel 13. Pag piniit mo, Channel 9. Ang mga pinapanood namin noon School Bukol. You know what I'm saying? Oh. Tapos ang message doon, hindi yung messenger. PTNT, uwi, luba agad, tatay. Pagdating ng telegrama, patay na. 30 lipat. And then sabi ko, are you okay? Natawagin mo akong pastor, I'm just okay. Tawagin mo kung ano, kung saan ka masaya. It's not a problem on me. Hindi kasi, may hawak ko dito. 3 buwan pa lang akong pastor Ano yan, te? Kinuha niya yung sobre. $3,500. Ano to? Tithes ko. Offering ko. Te, wala pa ako napapatunayan. Hindi. Ikaw na pastor ko Ikaw na pastor ko. So, kailangang ibigay ko to. From the airport, dumiretso sa church. Sabi ko, Ferry, i-record mo nga ito. Nagbigay siya ng 3,500. In-announce ko noong linggo. Church, si Ate Remy nagbigay ng offering niya. $3,500. Tinago namin. Yun ang ginawa namin parang funds, building fund, na hindi gagalawin. Dollars Then all of a sudden, yung aming member na abogada, lead counsel ng National Power Corporation, sabi ko sa kanya, May 96. Sabi ko sa kanya, Attorney Chay, yung asawa niya, engineer. Siya yung pinaka-chief engineer ng SMART. Na top 1 sa engineering board. Electrical. Pareho kami ng course. Sabi ko, Attorney, can I talk to you for a while? Bakit? Napansin ko kasi, nagbabalik ka ng tithes mo. Di ba sabi mo? Bigay siya ng tithes. Mission, love offering, first fruits. Sabi ko, ba't may building fund ka? Did I commit wrong, Pastor? No. You did nothing wrong. But my question is this. Why are you putting building fund? I have not even said building fund or magbi-building tayo. Kasi durog kami. Imagine when I became a pastor, some of the members will say, wag mo mabanggit-banggit ang pangalan ni Pastor Fajardo rito. Do you understand me? Na-split yung church namin, 96. Okay? A lot of people left. But we never mentioned their name. Why? Hindi, kung nung 96, ando doon na yung Frozen, sasabihin ko, let it go. Ang alam ko lang, Beatles, let it be. There will be an answer. Hindi namin. Bakit? Wala ba sa ganang trip nila yun Okay? Sabi niya, kasi pastor, tapos na ako sa tithes ko, sa mission ko, sa first fruits. Lagay ko sa building. Naniniwala ka ba magbi-building tayo? Opo. Bakit pastor? Naniniwala din ako Naghahanap ko ng kakampi. Can I ask you next Sunday that you will stand beside me with your husband? Kasi kayo nagbibigay ng building fund Okay? That was 96. May. January, March, April, May. 4 months pa lang. Are you me? And then April, nalito na ako. January, February, March, April, May. 5 months! Sabi ko sa iyo, di ba? May dementia na. Gagawa ka pa ng memories, may amnesia na. Sabi ko, 5 months pa lang. Pinatayo ko siya nung Sunday. Sabi ko, church, I would like to tell this to you.
Attorney Chai and Engineer Trono and I believe that we're gonna have a building because I asked her, why is she giving building fund? And she said, I believe in miracle, I believe this. Lahat ng naniniwala na magbi-building tayo, tindog, palihog, tayo sila. Di pinag-pray namin yung building. Ano mo nangyari? December of 96, nagkaroon kami ng 1.2 million tithes for the first time, which never happened. 500,000 missions offering, 300,000 building fund, okay? Yun na yung $3,500 plus 600,000 first fruits. So with 900,000 pesos, sinimula namin ang building noong January 97. Naghukay kami ng pundasyon, 9 feet deep, 9 feet wide, 50 kabilog na simento, 50 kabilog na buhangin, 50 kabilog na graba. Okay? Tapos ang bakal, ganyan kalalaki. 1. Talagang nilaliman namin. Tapos pagkatapos tabon, yung mga member, galing sa trabaho, naka-heels, galing sa trabaho, merong naka-stocking pa, nag-aakot, doon, tulong. Tapos tatabunan. Pagdating ng linggo, tabon, 18. Okay? 97, we put up the first building. Yung first floor. At nung 97, pambihira, sabi ni Pastor Benny nung December of 96, pambihirang ingay-ingay ninyo, palibasa ang offering nyo, barya. Sabi ko, sige lang. Kailangan namin yan. Talagang maingay kami. Kasi barya. Pero hindi ko sinabi, may building kami. Eh di nung pagdating niya noong December of 97, nagulat siya, may building na. Ba't di mo sinabi sa akin, hindi ba barya kami? Hindi ba? Ginulat namin siya. Yun ba? Bakit? Miracle. Exceeding abundant above. Para maintindihan nyo, first floor, second floor, mezzanine, third floor, gym, whole court sa taas, mezzanine, tapos sa kabila, panibagong bumili kami. And when I started the building, 97, it was the time na nagkaroon ng Asian financial crisis. Nalugi Singapore, Thailand, i-google mo yan. What happened in Asia in 1997? Bagsak. And I said, hindi nakasalalay sa World Bank, hindi nakasalalay sa Central Bank sa trabaho, yung ating tinatawag na financing sa building, nakasalalay sa faith and obedience ng bawat isang saved. Natayo namin. Okay? Imagine nung 96, ang aming kuryente, 10,000. Ang kuryente namin ngayon, 180,000. Ang tubig namin noon, 5,000. Ang tubig namin yun, 60,000. Are you following me? Ibig sabihin, habang tumatagal ka, lumalaki rin ang tiwala ng Ginoo. Kasi I always say, kung ang problema mo 10 years ago or 20 years ago, 100, at pagkatapos ng 30 years, 100 pa rin ang problema mo, hindi ka pinagpapala, hindi ka minultiply, there is no miracle in you. Are you with me? Dapat lumalaki rin ang problema mo. Are you with me? Why did it happen? We rely on miracles. Not on World Bank, not on our salary, not on any person. Ngayon, pag nakikita nila yung buog, sabi nung mayor namin, nandun ka doon, Pastor JK, di ba? Sabi ni Mayora, nakita ko ho ito, garahe lang. Nakita ko ito kasi kapitbahay namin siya. Nakita ko paano itong natayo. Humanga kami. Bakit? Kalye. Isang bloke kami. Kami lang po ang church sa Pasay, sa Malibay, mas malaki sa iglesia. Kami lang po ang church na Baptist sa Pasay, mas malaki sa Katoliko. At kami lang ang church sa Malibay na mas malaki sa Mormons. Bakit? Walang Mormons doon eh. Yung Sabadista, maliit lang eh. You see? Nakita nila,
ang katuwiran, kung kaya ng Baptist, kaya natin. Kami sukatan. Bakit? Not because we're rich, but because we have a God who said, unto Him that is able to do exceeding abundantly more than we think or more than we ask. Hindi ayon sa kakayahan natin, kundi ayon sa power of God. I ask you, sino nakikita sa iyo? Talino mo? Sino nakikita sa iyo? Diskarte mo? Hindi ba dapat ang Ginoo? Amen? When we believe that God is a God, di ba? Remember His promise, remember His presence, remember di ba? And then kagabi, okay, ano sabi natin? The Lord reigns, tama? He still reigns. Ngayon naman, rely on miracle. Remember to rely. When we believe this, we will take a step of faith at i-stretch natin ang sarili natin. That's what the start that we tap into it. Ano ang function ng rubber band? Rubber bands come in different sizes and colors, right? There's only one function, to stretch. Tama? Are you stressed or stretched? Right? Pag hindi na-i-stretch ang rubber band, walang kwenta yan. Tama? Kailan na-stretch ang faith mo? Right? Lord, mapapatid na po ako. Kanya ka nga rubber band para ma-stretch. Right? Pag na-stretch tayo, then it is the time that we will rise higher. Listen, the capabilities in you. Andun sa iyong capacity, tama? The Lord created you. He saw you. Okay? He knew with His foreknowledge na maluwas ang kalag mo, na isang araw may magbibigay ng gospel tract, isang araw may magsosolve siya, isang araw may magyaya sa isa, at tatanggapin mo siya. He saw it. Bakit? He's God and we're not. Tama? He saw it. There is a treasure in you. Ganyan lang, mas pinaniwalaan mo yung sinabi ng social media. Tanga ka. Wala kang kikayahan. Mali ang pamilya mo. Wala kayong kapag-asa, taga Mindanao kayo. Hindi totoo yan. Amen? God can bless any person. Right? Above that you're able, beyond what you can imagine. Am I right? Ipakita natin ang Diyos. Tama? Kilala ka ng kapitbahay mo eh. Kanya nga yung bunsong anak ko, ayan, kabarkada ni Pastor J.K. yun, si Jap. You know, nung pinanganak yun, pinangalan ko yun, Jap, Jose Angelo Paulo. Sino yung Jose? Lolo ko. Yung Angelo, kay Angela na bumasted sa akin. At Paula na bumasted sa akin. Pinangalan ko talaga. Bakit? Para pag nagkita kami, nung bumasted sa akin, sasabihin ko sa kanila, ako yung binasted mo, girl. Oh. Ako yung sinayang mo. May tumitingin sa Facebook mo. May tumitingin sa Instagram mo, sa X, o whatever social media you have. At tinitignan nila, tama ba na iniwan ko siya? O nagkamali ako? Pag tinignan ba nila yung post mo, will they say, kaga mo girl, pinitawan mo pa oh. E tingin, pag nakikita na kasi meron kaming chat group ng TUP, batch 85. Joey, ikaw to? Saan? Ito. Ito naka-Harley. Dalawa Harley mo? Isang Pan Am, tsaka Sportster. Ikaw to? Sino nagtatanong? Si Paula. Yung bumasted sa akin. Gusto ko sana sundutin na. Ikaw Disin sana ikaw yung aking yakap-yakap. Disin sana ikaw yung aking angkas dito. Tinapon mo ako No, hindi ko na. Hindi. It's okay. We have to move on. Ang niligawan ko, matatanda sa akin. Ayoko nang bata sa akin. Gusto ko, si Ellen is 2 years older than me. So I'm 62, Ellen is 64. Are you with me? Maghanap pa ng 64 na wala sa Diyos.
Maghanap ka ng 64 na hindi nagpasakop, nag-surrender, hindi iniwan ng kasalanan. Are you with me? Ano itsura niyan? Right? Ayokong magbanggit pa. But every time they see me, and they said, ba't parang hindi ka tumatanda? Natural, 43 years na akong di nainom eh. 43 years na akong walang bisyo. Ang bisyo ko, mag-soul winning. Ang bisyo ko, magbasa ng Bible. You know what I'm saying? Tanong ko sa iyo, pag tinignan ba yung profile mo, ng mga barkada mo, ng kaklase mo, will they say, sayang, pinakawalan ko? O sasabihin, buti na lang. Buti ko ito na pangasawa ko. Di ba kawawa ako? Are you with me? You have capacity. Meron kang kakayahan. But the real question is this. Are you willing to break free from your self-imposed limitation and start stretching to the next level? Are you with me? Kaya mo bang bumaklas? Kaya bang kumawala sa self-imposed prison at limitation na meron ka? Hanggang dito lang ako kasi ito lang naabot ng tatay ko, ito lang naabot ng nanay ko, ito lang naabot. Kung ginagawa ko yun, hindi ako pagtitiwalaan. Imagine Pastor Benny will come to my church and will say, I only trust one person to use cheerful giving, and that's your pastor. I only trust one person to lead the operation ko, and that's your pastor. Sabi ko, ang dami mong tano, I trust you. Nakalaya ka naman sa self-imposed limitation mo. Hanggang dito lang ako. Grades 4 lang ang natapos ko. No read, no write pa ako. Hanggang dito na lang kayo. All you will say, I'll stretch to the next level. Too often, we allow experiences from the past to keep us from pressing forward. Hindi porket nadapa ka in the past. Hindi porket may maling decision ka in the past. Hindi porket pumalpa ka in the past. Hindi porket pinahiya ka in the past. It's the end of your life now. Every day, His mercies are new. Amen? Yung kinanta niya kanina, tama? That's what grace is for. Para saan pa yung biyaya? Tama? Oh. Anong ginawa mo? Kasi yung business partner ko, niloko ko eh. Yung coach ko, dininiwala sa akin. Yung kamag-anak ko, siniraan ako. Or a friend. Hey, do you really think you can do that? Yung kinakailangan mo ng taong naniniwala siya. Di ba sabi ko sa inyo kagabi? Parang naniniwala ako ng air supply. Talagang Kristiyano to. Dahil sinabi niya, di ba? Oh. Galay ko, kagabi, nag-surf ka sa YouTube kagabi, di ba? Oh. Ano sabi ng air supply, di ba? Oh. Just follow where I lead. I'll give you what you need. A love that is always true. Someone who believes in you. Hindi ba kinuuyan? Tama? Sinunod mo yung tropa mo, saan ka napunta? Kulungan. Sinunod mo yung boss mo, saan ka napunta? Nagtrabaho ka. Kanina, I was monitoring 9,000 employees of Microsoft worldwide were laid off. 9,000. Okay? Kasi pinapalitan na sila ng AI. Are you following me? Saan pupunta yung 9,000 yan? Hanggang dito ka na lang? Na. Exceeding abundant beyond. Tama? What you pray and what you think. That's my God. Diba? Pero sinasabi mo, paano pag hindi nag-workout? Paano pag nag-apply ako? Paano pag nag-aral ulit ako? Paano pag sumubo ko ng negosyo? Paano? No. Don't let negative words haunt you. Yung palpak mo 10 years ago is not a life sentence. It's just a chapter of your life.
Tama? Dadaanan lang natin yan. Ginawa mo ng life sentence. Don't allow people to tell you wala ka nang magagawa. Hanggang dyan ka na lang. No, no, no. Huwag mo sabihin you're not very talented. Tignan mo nga yung mga bata rito. Kanina tinitignan ko sila. Nagsa-saxophone, nagta-trumpet. Sila ba may kakayahan? Are you with me? But look at them, how they play the instrument, right? It was awesome. Saan galing na family yan? Tama? Meron bang mga magulang yan na trumpetista, na musician? Wala. Saan natuto? Dito sa church. Right? Oh, yung kumanta kanina nag-solo, tama? Isipin bang makakakanta ng ganun yun? Dito lumaki yan, tama? Few months ago, na-dengue pa yan. Dengue. Dengue na lang kasi na-dengue. Ouch. Yun eh. Why would you allow yourself that you will put a self-imposed limit and say, hanggang dito na lang ako? Kung meron dapat mag-isip niyan, ako eh. Kung meron dapat pinagpapala dito, ikaw, hindi ako. Are you with me? Kasi mas mukhang matino ka sa akin eh. I crossed the line. Huwag mo sabihin, I will never be successful. Maraming tao, they don't have confidence, wala silang self-esteem, kasi pinakinggan nila yung sinabi ng nanay, ng tatay, ng kaibigan, ng tropa, ng barkada, ng kaklase, ng teacher. Sinabi nung dating niligawan, are you saved? Is your name written in the Lamb's Book of Life? Amen? Are you washed by the blood? But hindi mo sabihin, I am God's child. Tama? I am God's child. Yung anak nga didigong eh, tama? Ang angas eh, di ba? Ang anak nga ni Ping Lacson, ang angas eh, tama? Yung anak nga ni Diskaya, ang angas eh, tama? Yung anak nga ni Bibim, ang angas eh. Eh tayo, anak tayo ng Diyos. Pero hindi tayo dapat maangas. Amen? Meron lang tayong, hey, anak ako ng Diyos. Sa langit ako pupunta. Amen? Meaning, I am a child of God, I am heaven-bound, I am talented, I am held up by God's hand. Hawak ka ng Ginoo sa kanan, hawak ka ng Ama sa kaliwa, tama? Protected tayo ng Ginoo. Then the Holy Spirit nakatira sa, tama? Yung katawan natin, templo ng Holy Spirit. Then you will live in you have the favor of God. Ano yung unang-unang prayer mo na sinagot ng Ginoo? Yung unang-unang pagampo mo, ano sinagot? Naalala mo? Ano? Nung tinanggap mo si Kristong tagapagligtas. Nung nag-pray ka nun, di ba galing ka sa kasalanan? Di ba walang iya tayo? Tama? We live in sin. But when you said, Lord, I'm a sinner, and I repent of my sin, and I accept you as the one who died for me, who was buried and rose again, tama? Pinatawad ka ba ng Diyos? Niligtas ka ba ng Panginoon? Saved ka ba? Isinulat mo yung pangalan sa aklat ng buhay. Now, when was that? How many years? 7? 7 years? 8? 2014? So that will be 12 years ago. Tama? Ang tanong ko sa iyo, are you much closer to God now than 2014? Do you know many verses right now? Nakapag-aki ka ba ng kaluluwa? Ba't ka matatakot? You're much closer to God now. Do you understand me? Hindi na ikaw yung dating ikaw. Tama? Ikaw na yung matinong ikaw. Are you following me? Tapos matatakot ka.
You will live in a low self-life? Nah! Mas matino ka na ngayon. Tama? Mas totoo na yung Bible mo ngayon. Dati ang memorize mo lang John 3:16. Ngayon, John 3:17. Nadagdagan na. Tama? Dati ang memory verse mo lang, John 11:35. Jesus wept. Ngayon, ang dami mo ng memory verses. Tama? Tumutulong ka pa. Nagsaserve ka pa. Tama? Hindi ka napasaway. I want you to throw your shoulders back. If you go around thinking those thoughts, low self-esteem, lack of confidence, and inferiority, it will not have a chance with you. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. Kung meron dapat nakatayo ang soul, you need to put your shoulders back. Chin up, tama? Pero huwag magyayabang. 2025. Nangangampanya kami kay Pastor Benny. Joey, 132 na barangay captains sa atin. Amen! Soul winning kami. Rise for Christ. Talagang bigay kami ng Rise for Christ lahat. Talagang masipag. Prayer and fasting pa. Talagang ganon. Then Saturday, May 10, 2 days before election, nandun kami sa Guadalcanal. Sabi ko, ang ginagawa mo rito? Dito ko pinanganak tayo. Ganun ba? Tara. Nasa stage kami. Kumanta pa kami. There's a kind of hush all over the world. Talagang ang saya. 40% siya. May 12. Sabi ko sa tropa, Tol, something happened. Bakit? I felt bad. Punta tayo sa MBBE. Punta kami. Nakita ko si Pastor Aureliano, Pastor Butch Emerson, kasama ko si Jeff, si Ems, si Bron, si Chap, tsaka si Ellen. Hindi lang si Micah kasi bagong panganak. Ando kami as a family. Hinanap ko si Pastor Benny. Wala. Nakaupo sa likod ng pulpit. Niyakap ko. Sabi ko, are you okay? No, I'm not. Lumuhod kami sa altar. Mamaya nakita ko, nagdapa na siya. Nagdapa. Talo siya. 1,000 votes. Kasi Sabado, bumaha ng pera. 100 million ang pinakawala ni Sarah. Ni Yorme. At saka ng Joey Uy. Saturday. Chicas Paymaya. We know. Tumawag si speaker. Bishop, ano nangyari? Talo ko eh. Ano masabi ni Speaker Romualdez? Tatawagan ko comment. You know what sabi ni Pastor Benny? No. The Lord is teaching me one thing. Tanggap kong talo ko. Iyak kami. Sabi ni Princess, ni Attorney, pambira, dapat pala, naglapas na tayo ng pera. Kung naglapas tayo ng pera, di pareho lang dati sila. No! Let's accept what he said. The Lord is teaching me one thing. Alas 3 ng umaga, ando doon pa kami. Pray kami. Walang sinisi. Walang away. Walang ikaw, pambira, di mo ako binoto. Hindi tinignan. Sino saan tayo natalo? Wala. Following Monday, kasi every Monday doon ako kumakain sa kanila. Sabi ko, Tay, may sunog sa barangay. Puntahan natin. Talo tayo doon eh. Di ba maganda, talo tayo? Pupuntahan natin. Ikaw pa rin naman ang congressman ah. Oo nga no. Punta kami. Akong bahala. Di ako nag-vlog. Nasaan na yung nanalo dito? Yung Yorme, tsaka yung wala, di naman, masamantala kami. Talo kami, pero nandito tumuto 300 families. Namigay kami ng tulong. Tumulong. Tuesday, may tumawag sa kanya. Judge. Bishop, sagutin mo yung tawag ng anak ko. Nasa Australia, sagutin mo. Bakit? Basta may sasabihin. Loko-loko naman yung anak mo eh. Attorney yung anak niya. Sinagot niya. Boss, Bishop. Hindi siya tinatawag na congressman eh, Bishop. Yung kalaban mong si Joey Uy, listen to this ha. Naturalized citizen.
Sinerf namin. Pag naturalized citizen ka, pwede kang gobernador, vice-gobernador, bukal, mayor, vice mayor, councilor. Pero hindi ka pwede congressman at saka senador, presidente, vice-presidente. National yan. Ang problema, saan namin kukunin ang dokumento? Okay? Sometime in 2024, nag-privilege speech si Pastor Benny. Kayong mga taga-BI, ha? 350,000 na Chinese ang nandito. Lalo na dyan sa Ilocos, sa Lawag, ito, sa may Cagayan, doon. Lumapit sa akin mga tao. Boss, lahat na lang po ng taong nilapitan namin kayo tinuturo. Anong tinuturo? Bakit? Anong kasalanan ko? Sino ka? Taga-BI po kami. O ngayon? Kasi po mali po yung mga sinabi ni Kong ba't ako nakausap niyo? Wala namang kinalaman dyan. Kayo lang daw po ang pwedeng mag-relay sa amin. Sige, wiwitnessan ko. Hindi po, Kristiyano po kami. Ha? Kristiyano ka? Opo. Sino tinanggap mo? Si Kristo. Sino nagwitness sa'yo? Si Jody Lanzolon. Si Raulo ka pala Bakit po? Anak ni Pastor Abante yan. Sa pananampalataya. Siya yung teacher. Sa Grace ka nag-aral. Opo. Ikaw gagamitin ko. Sabi ko, Pastor Benny, Pastor, medyo hindi tama yung Bakit? Siya po ang may problema. Bakit mo nasabi? Kasi po nakausap ko yung taga Bureau of Immigration. Student visa. Siya may hawak. Ministerial lang sila. In-invite ng CHED na pumunta rito, tapos binigyan lang. Kailan nangyari yan? 2020. Lahat ng Chinese. Yun yung kasagsagan ng Pogo. Inayos. Ganun ba? Sige. Pwede yung papuntahin ko sila sa'yo. Kailan? May 20, kanya lang. Tay, wala ako. Bakit? Papunta ako ng Tokyo. Japan. Sa Japan kasi ititreat ako ng anak ko. Kaya mo na yan. Nasa aeroplano kami. Listen to this 9 o'clock, 6 o'clock nasa airport na kami. Sinalubong ko ng mga BI. Hindi na ako dumaan doon sa normal na immigration na tatanungin ka. Doon ako sa diplomat. Sende dito. No, dito. Bakit? Laki ng utang namin sa iyo dahil hindi na kami pinatawag. Sabi ko, hindi. Nagulat pa yung anak ko. Kasi every year nga, tinitreat ako ng mga anak ko sa ibang bansa. Pagsakay namin ng eroplano, 9 o'clock in the morning. 9 o'clock ng gabi, hindi pa kami naalis ng eroplano. 9 ng umaga 9 o'clock kasi nagkaroon ng computer glitch sa airport, okay? So habang nandoon kami, nagtataka ako, walang nagrereklamo. Nasa Pilipinas ba tayo, nak? Bakit? Walang nagrereklamo. Then sabi, sige, lahat po na nakasakay dito, meron po kayong libreng round-trip ticket simula ngayon hanggang next year. Makakabalik tayo ulit ng Japan. Kanya yun ang ginamit namin nung last 2025. Okay? Pero libre. Tama? Kasi hindi kami nagreklamo. Then sabi ko, Nedy, may pupunta dyan taga-BI Wala pong usapan. Hindi, may pupunta. Andiyan dyan na. Ito sir, andito na po. Barkada mo. Sabi, no. Pakinggan mo lang. Sabi ni Pastor Benny doon sa taga-BI, pasalamat kayo, may mga Kristiyano dyan Makinig kayo! Fast forward ng May last year. Yun yung mga taong pinuntahan namin. Sabi ko, can you please check yung Joey Oy? Sir, pinanganak siya ng July 27, 1962. Chinese. Naging naturalized citizen siya 1967. Can we have a copy? Hindi po pwede. Unless it will be summoned by the court. But So ngayon nag-file kami. Ab initio. What does it mean? Disqualified yung kamote. Dahil nagsinungaling siya sa COMELEC. Are you following me? So si Benny Abante, hindi hinalal ng COMELEC.
disqualified yung kalaban niya kasi sinungaling. Hindi siya dapat tumakbo. And he will be disqualified for the rest of his life because he lied. Okay? Tanong ko sa iyo, di pagkatapos nun, June 30, July 27, SONA, ando doon kami. Yun yung pinag-pray namin si Martin na ginawa pang kung ano. Sabi niya, ikaw mag-preach bukas. Saan? Thanksgiving. Bakit? Di nag-preach ako. Sabi ko, alam mo ba tayo natalo? Mayabang tayo eh. 132 barangays. 40% nasa ng Diyos. Nagsipag tayo. Christ for Christ. Everything. Sipag. Sinipagan namin. Nakalimutan natin ang Diablo, hindi nagpapahinga. Tama? Are you following me? Nag-fasting tayo. Nakalimutan natin ang Diablo, hindi nakain. Parang Diablo ko. Hindi nakain. Tama? Paano mo tatanong ng Diablo, hindi nakain? Tama? The only way that God answered our prayer and God gave us miracle is when we humble down and say, the Lord is teaching us one thing. Inalis. Kanya sabi niya, pambihira ka, palpit ko to. Oo, sinabi ko, dapat nating marinig. When you humble down and say, the Lord is teaching me one thing. And we accepted everything. That's when the Lord created the miracle. Kanya ngayon nagkaroon ng interruption. Kasi June 30 last year, nanumpa yung Joey Uy. Then, he disqualified siya. So, nung sumumpa si Pastor Benny, lumalabas, first term niya ulit. Dapat last term na. Kasi that's the law. Are you following me? Tanong ko sa iyo, yun politika yun. Gumawa ang Diyos ng milagro. E ikaw pa ba? Ano susi? Hindi lang fasting. Hindi lang sipag. Amen? Hindi lang soul winning. Ano? Humility. Lord, hindi ko kaya, pero kaya mo. Kailan ka lumapit sa Ginoo na sinabi mo, Lord, I need help. Mabuti pa, Beatles eh. Meron silang kanta, di ba? Ang sabi nila, there was a time that I don't need anybody to help me in any way. But those days were gone. And I'm not so self-assured. Ano sabi niya? So help me if you can. I'm feeling down. When was the last time you say, Lord, I need help? Are you with me? God give more grace to the humble. Okay? Pag naghambog tayo, the Lord will bring us down. When I saw, sabi niya, Joey, I never been wrong when the Holy Spirit impressed upon me na ikaw ang mag-preach dito ngayon. I said the right thing. Yumabang tayo, 132 barangay hawak natin. 40% nasa ng Diyos. Nagsipag tayo, nasa ng Diyos. Pero nag-humble daw tayo. Lord, you're teaching us one thing. That was the time that God lifted me up. Tanong ko sa iyo, hindi ba mas maganda yung problema mo kaysa sa Kanya? Amen? Dapat mas may miracle ka. Are you with me? Ba't hindi nangyayari? You never admit to God, Lord, I need help. I need a miracle. Are you following me? Ano sabi ng Genesis chapter 3 verse 8? At narinig ko ang boses ng Panginoon sa daga, sa sardin, inakulay, at si Adan at si Eva nagtago sa presence. Di ba? Bakit? Ito na yung kinain ni Eva. Di ba? Yung prutas, tama? At inalok kay Adan, tama? Si Adan naman, tanga-tanga rin, kinain din, tama? Oh. Nagtago sila. Verse number 9, anong sabi? Sabi ng Panginoon kay Adam, Adam, nasan ka? Hindi ba alam ng Diyos kung nasan sila? Alam, tama? Eh ba't nagtanong?
for Adam to be honest. Are you with me? Humility. Are you following me? Nasaan ka? Where thou? Sabi niya, hey, narinig ko yung tinig mo eh. Nahadlok man ko. I was afraid. I was petrified. Natakot ako. Bakit? I was naked. I hid myself. Ano sabi ng Diyos sa kanya? Sino sabi sa'yo hubad ka? Kinain mo ba yung prutas na pinagbabawal ko? Na hindi mo dapat kainin? But I want you to see the phrase, who told you that you're naked? Right? I would like to bring it to you. Who told you na hindi ka magiging successful? Who told you na hindi ka makakapag-aral? Who told you na hindi ka na makakapag-asawa? Who told you na hindi mo mapapalaki anak mo? Who told you na dahil namatay ang tatay at nanay mo, wala ka ng pag-asa? Who told you that? Tama? Who told you na hindi ka na makakabangon? I want you to notice that. Who told you that you were naked? In other words, who told you that something is wrong with you? Tama? Pag mali, Lord, mali po ako. Sorry. Tatayo ako. Tama? Dito ka nadapa, doon ka babangon, tanga lang. Gagapang. No, dito ka nadapa, dito ka bumangon. Tama? At ito pa, kinapalan natin ang mukha natin gumawa ng mali. Kapalan natin ang mukha natin tumayo. Kapalan natin ang mukha natin huwag tayo magtago. Tama? Kamuti itong si Adan tsaka si Eve. Tama? Oh. Ba't Adan? Sumuway, nagtago. Tama? Sabi na, ba't ka nagtatago? Kapal na mukha mong gumawa ng mali. Mas magtatago-tago ka, magbabackslide ka. Ayun ba? Sabi niya, who told you you're naked? So, who told you something is wrong with you? Then if something is wrong, get right with God. Right? Mali ka na, alis ka pa. Mali ka na, hindi ka pa magbe-pray. Mali ka na, hindi ka pa magbabasa ng Bible. Mali ka na, hindi ka pa magsisimba. Hindi ka na nga pinagpapala, hindi ka pa magbibigay. Hello? Who told you what is wrong with you? Hindi na ako magsisimba. Something is wrong with me. Hindi lalo lang lumala yung kasalanan mo. The church is the hospital for sinners. Tama? The church is not a retirement for spiritual fat cats. Are you with me? Pupunta ka hindi dahil matino ka, pupunta tayo dahil kailangan natin ng Diyos. There is something wrong with us. That's why we need to come and say, Lord, I'm going to listen to the Word of God. I'm going to listen to what the pastor said. At ito gagawin ko, listen. Makinig ka sa pastor mo, wag kung sino-sinong napapanood mo sa social media. Wag yung may nakita kang nag-preach, may nakabasa ka, pupunta ka dito, didibatay mo, pastor mo, sira ulo mo. Bakit? Hindi ka kilala niyan. Paniniwalaan mo yung napanood mo sa Reels, paniniwalaan mo yung napanood mo dyan. Hindi kanya kilala, pero itong si Pastor Chris, si Pastor JK, yung mga member to, kilala ka, ipagpapalit mo sila doon? Do they pray for you? Na! Tama? Makinig ka sa pastor mo. For 43 years, I only listened to one person, and that's my pastor. You see? There was a time that sabi ni Pastor Benny, Joey, meron tayong evangelistic meeting. Sige po, sama po ako. Sino speaker? Si Billy Graham, tsaka si Franklin Graham. Sabi ko, hindi kita sasamahan dyan. Pwede kita awayan. Bakit? Kasi turo ng pastor ko, humalik yan sa kamay ng papa eh. Nag-compromise yan eh. O bakit? Hindi pag sumama ako sa iyo, sasabihin ko mali si Pastor Fajardo. Ano dito yung mga member niya? No. Pero hindi kita, I will not say anything. It's just a personal thing. I will never allow any person to tell me to do something that my pastor never taught us.
Sabi niya, ikaw Butch. Hindi po, turo din ng pastor ko. Ikaw Emerson, turo, sabi ni Pastor Benny. O nga pala, turo din ng tatay ko to. Hindi na kami sumama. Okay? I stood on my ground. Mas pinakinggan ko at inalala ko yung turo at aral ng pastor ko. Are you following me? Lalo na ngayon, ang dami ko makakita sa Facebook, tama? Sa Instagram, sa X, tama? Uy, parang tama to ah. May tama ka, boy. Ang tama yung pinakain ng pastor mo sa iyo. Simula pa kay Pastor Chris at ngayon si Pastor JK. Tama? Huwag kang pupunta rito, Pastor, may nabasa ako, mali ka eh. At kung halimbawa pinagkaroon kang pagkataon na magwali sa pulong sa Ginoo, dito, wala kang karapatang upakan ng pastor mo sa pulpito niya. Pinahintulo kang tumag dito tapos babastusin mo pastor mo. At wala kang karapatan na habang nagpipreach ang pastor mo, lista ka na lista. Mali yung sinabi niya, mali siya, mali. Ano ka? Taga-BIR? Taga-AMLAC? Pag nasa simbahan tayo, makikinig tayo. Tama? At huwag mong sasabihin, pag nagpipreach dito si Pastor JK, namimiss ko si Pastor Chris. Di pumunta ka na sa langit. Simple lang, di ba? Uwi ka na sa langit. Di ba? Take me home to the place where I belong. Ay, hindi ba dapat lalo mong tulungan si Pastor JK para yung sinimulan ni Pastor Chris maipagpatuloy? Hindi naman magtuturo ng iba yan eh. Tama? Salvation is through faith. Tama? Not of works. Oh, baptism is done pagkatapos mong maluwas ang kalag. Tama? It's not a part of salvation. Wala tayong speaking in tongues dito at walang pwedeng maging pastorang babae. Amen? And we believe, okay, that the Word of God must be preached. We don't believe in songs na magsasayawan tayo rito, di ba? No. Na kinakailangan maganda yung mga ilaw na parang nagpa-party, tama? Come on, everybody, di ba? Oh, just clap your hand. Oh, I got it on my head. Tama? I need you now more than ever. Amen? And we're just using the King James Bible. NIV yan. Never improved version. Amen? And the church is local. Not invisible. Not universal. Am I right? Na ang dalawa lang ang klase ng nilikha ng Diyos. Lalaki at babae. Walang LGBTQ++++. Right? At pinaliwanag ng Panginoon, pag may asawa ka, yun lang. Hindi ka na dapat maghanap pa ng iba. Am I right? Because fornication is sin, adultery is sin. Tama? We stand on the truth. Ang mali, mali. Ang tama, tama. Pero kapag kami nangyari sa iyo, huwag kang matakot bumalik sa Ginoo. Am I right? Balik lang. Who told you what's wrong with you? God immediately knew that the enemy had been talking to them. And God is saying it today. Who told you na you don't have what it takes to be successful? Huh? Who told you? Who told you na hanggang letters silang ang grade mo hanggang 75 lang? Hindi ako nag-high school. Nagbulak-bulak ko. Puro sinihan ako nung first year, second year. Ang ginawa ng nanay ko pumunta sa recto. Nagpagawa ng grade. Nag-aral daw ako sa Francisco College. Pero wala naman. Nag-enroll ako sa Southeastern College, third year. Tapos
Sabi ng registrar, ito yung nagtatransfer. Kompleto ng Form 137, 138, kompleto, may good moral character, kompleto. Pagdating ko ng third year, namatay yung tatay ko 1978. I was 14. That was August. Okay? August 5, he died. Hindi na rin ako pumasok. Sabi nung pasok ka na, ba't hindi ka pumasok, Mr. Sauko? Namatay po kasi tatay ko eh. Kailan? August. Ba't August namatay, March siya ngayon. Hindi ako naka-move on. Pinasa lang ako, nagpasa lang ako ng mga project. 1979, going to 1980, hindi na pumasok. Sabi nung nanay ko, hindi ka pumasok na naman. Ang nanay ko gumawa na naman ng arte. Bakit? Pag may nanay kang konsentidor, hindi mo kailangan ng script. Pumunta sa school. Yung nakagano na, ay, ma'am, bakit? Na-stroke ako eh. Ha? Itong anak ko yung nagbantay. Hindi ba namatay yung tatay niya last year? Oo, dapat na-stroke ako. Kaya pwede pasan nyo na lang yung anak ko. Pinasa ko. Wala akong alam sa high school. Ang alam ko lang sa high school sa chemistry, H2O, tubig. NaCl, asin. Ayun. Ang alam ko lang pagka yung iro nagkagusto, ang anak, tuta. Yun lang. Wala kong alam sa biology. Paglabas namin ng Southeastern College, sabi na nanay ko, di na ako maniniwala sa'yo. Pinamigay na kita ng 12 years old, bumalik-balik ka pa. Ay. Yan na ako nag-aral. Then somebody in 1982, nagugas na lang ako ng jeep. Sabi ng barkada ko, Joy, talaga magugas ka na ng jeep? Anong gagawin ko? Wala naman akong alam. Spelling ng pangalan ko, di ko marunong eh. Aral tayo. 2 years na, graduate ko ng 82 na. Wala akong alam. Law. Kasi alam ko sugal. Pusoy, you see? Sabong, lahat ng sugal. Bakit? Gambling lord ang tatay ko eh. Okay? Sabi niya, hindi, siguro mag-aral ako sa manpower. Yun yung test na ngayon. Ba't doon? Yun nakakain ng utak ko. Sabi niya, papasok mo sa TUP, Taguig. Marunong ako mag-memorize. Okay. Memorize mo to. Ano to? Answer sheet ng test. Sige, kaya ko. Kaya mag-memorize? Oo, pambihira. Lahat nga ng kanta. Di ba? Tuwing kita'y nakikita, araw ko'y sumasaya, parang ice cream na bilad sa ilalim ng araw. Di ba? O, tayo'y magsayawan. Alam ko yan. Di ginawa ko yung answer sheet. Minemorize ko ng kanta. Kanya pag yun pa rin ang test, 97 pa rin. Nakapasa ako 97. Hindi ko alam yung school namin sa Taguig. Yun pala yung mga scholar, mga salutatorian, valedictorian, ako baluktorian. Doon na ako na-introduce sa gospel. Wala akong alam. You see? Wala akong alam. Kaya sinasabi ko, walang papasok. Dinamay ko sila. Saan tayo pupunta? Inuman! Di yun nakar ko, puro alak. Dito tayo, inuman. Sugal tayo. Naabot ako ng gospel. Tapos, first time namin mag-ROTC, binabato ko yung 3rd year, 4th year. Di pagdating sa San Marcelino TAF, naglabasan kami. Sinuntok yung isang kasama ko, si Artemio Evangelista, ni Kadaan, at saka ni Jose Rizal Angeles. Pak! Sinuntok mo to? Nambabato. Tangi ako ng bato sa'yo. Di ginulpi ko. Sumakay sila ng jeep. Ginagawa pa yung LRT. Ganun na ako katanda, ha? Inabot ko sa City Hall, sa jeep, ginulpi ko, pak, 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 pak. Wag na kayo wag na kayo papasok. Sino yun? 82 yun, ha? Sabi ni Nerne, pira, grabe yun, nang gugulpi, ha? Yan pag sinabi ko, walang papasok. Na-save ako. Wala na mag-iinuman. Wala na magbubulakbol. Mag-aaral tayo lahat. Ikaw, saan ka? Ano magaling mo? Math. Turuan mo ako ng math. Ikaw, chemistry. Ikaw, English. Sige.
nagpaturo ako. Ako yung unang pumapasok sa school. Ako yung huling uuwi. Graduate ako top 3 sa TUP. Hindi dahil matalino ako, kundi binago ako ng Diyos. At nung nag-aaral ako sa TUP, 83, lahat ng schoolmate ko, winitisan ko, 12 ang nagpapastor ngayon. Dahil sabi ko, sinamahan niyo ako sa kagaguhan, sa kalokohan, sa inuman. Samahan niyo ako sa Bible study. Ang hindi gumating, gulpe. Kinig sila, bit-bit, pag linggo, bit-bit ko sila. Wala, sisimba kami. Di bit-bit ko sila. Ginamit ko yung kagaguhan ko para makaakay sa Panginoon. 12! Yung iba naman babae, naging asawa ng pastor. Ay, maging full-time. Are you following me? Ba't ako kukunin ng Napocor noong 1983? Ba't ako kukunin ng Sprague noong 1984? Hanggang mag-retire ako noong 1985, 87. Wala akong alam. Nangopya lang ako. Ay, bakit? Sabi ng Diyos, who told you na wala ka magagawa? Are you with me? Unto Him that is able to do exceeding abundant more than. Amen? We think or pray. Huwag mong sabihin hanggang dito na lang ako. Hanggat hindi mo narinig yung trumpet. Hanggat hindi pa tayo umuwi sa langit by death or rapture. Amen? We should be stretched by faith. This is not the best building. Parating pa lang yung pinakamaganda. Tama? Who told you you're not attractive? Who told you your marriage ay hindi na maayos yan? Who told you there is something wrong with you? There is nothing wrong. The Lord and the Word of God will change us. El Pastor, hindi siya nung magpapromote eh. Yung member ko na nawin noong 2004, sabi ko, PNPA ka ba? Opo, batch 98. Nagiging general ka? Hindi po. Hanggang major lang ho ako. Ngayon, is about to be promoted as Brigadier General. Siya ang pinaka-hepe ng anti-cyber camp. Hiniwalan siya ng asawa before I met him. Pero yung anak niya, top 2 sa PNPA. Magiging kapitan na. Sabi ng asawa niya, hindi na, wala na kayong pag-asa, hiniwalayan kita. Lalong tumino yung mga anak. Bakit? May church, may buluhaton, may pulong sang Ginoo, may pag-ampo. Tama? May alagad. Amen? Ngayon sabi ko, Romy, sabi ni General Banak, the next Brigadier General, a Bible Baptist member. Tumayo ngayon si Romy. I'd like you to know that I'm a Bible Baptist member. I am a member of Pastor Sauco of the Bible Baptist Church of Pasay. And I'm going to heaven. Are you with me? Who told you something is wrong with you? Amen? Ano sabi ng Psalm 84:11? Ang Diyos ay araw at shield. Ang Ginoo maghatag sa imo ng, come on, help me, grace and? Paano ka makakawa ng grace? Humility. Amen? At anong sabi niya? Come on, help me, read. No good thing shall He withhold to them that? Pag lumakad ka ng may submission at surrender sa Ginoo. Tama? Walang imposible. Amen? Mag-isip ka ng pwede mo magawa. Mangarap ka ng pinakamaganda mong pangarap. Sabi ng Diyos, I will not withhold that. Ang kailangan lang humility. Amen? Lord, tulungan mo ko. Huwag yung binigyan ka ng pagkataon makapunta ng senior high. Nung mag-senior high ka, wala ka na sa choir. Nung magkatrabaho ka, wala ka ng sa orchestra. Hindi ka nakasama.
papunta ka ng Saudi. Ha? Pagpunta mo doon, ito ang church mo. Siya ang pastor mo. Naintindihan mo? Dadalo ko lang doon. Ha? Alam yan ni Tintin, tama? Di ba, Tin? Doon ka nagsimba? Hindi ka ginalaw, di ba? Bakit? Ano sabi mo? Kay Pastor Sao ko ako. Sabihin mo yun, pero dito ka. Okay? At huwag kang yayabang. Alam mo, nakaraan mo. Tama? Niluwas lang tayo ng Diyos, right? Walang hindi niya ipagkakait sa ito. Tama? Good thing. Tama? Hindi gaba. Amen? No good thing will He withhold to them that. Amen? Lord, tulungan mo ako. Psalm 34:7. Ano sabi? Delight thyself also in the Lord, and He shall. Amen? Magkaroon ng prayer diary. Ilista mo yung gusto mo. Tama? Lord, in your time, ha? Amen? In your time. In your way. Tama? Tandaan mo lang yan. God will give it to you. Just follow where He leads. He'll give you what you need. A love that is always true. Because He believes in you. Amen? Marami pang pwedeng gawin ng Diyos. Tama? Ano sabi ng Philippians 4:13? I can do all things through Christ which, hindi pang basketball yan. Sinulat ni Paul yan nung nakakulong siya sa Mamertine prison, sinabi niya, kaya kong magutom, kaya kong mabusog, kaya kong magkaroon, kaya kong mawalan. Tama? Kaya kong mapabayaan, kaya kong tumayo. Bakit? Kasi si Kristo nagpapalakas sa akin. Are you with me? Kahit magtaasan pa ang presyo dito, kahit hindi masolve ang problema, kahit magkaroon pa ng pagtanggal ng trabaho, kaya nating harapin. Hindi dahil magaling tayo, kundi meron tayong Diyos na nilalapitan, kanya lumafate at kumafate ng mahigfate. Amen? Lumafate. Lalapit ka rin lang naman, wala pang faith. Kumafate. May faith. Kung kumapit ka, dapat mahig faith. Diba? Kaya natin. I never heard my father tell me he loves me. Isa lang ang picture namin ng tatay ko, ganun kami ka-close. Sa buong 14 years na nakasama ko siya. He never fetched me sa school. Paano ko mapapalaki si Jeff at saka si Chap? Wala akong background. I came from dysfunctional family. May pupunta sa amin, bata pa ako, andyan ang tatay ko, sino po kayo? Si Lole. Sino po ang tatay niyo? Si Pakito. Tatay ko po yun eh. Bago mo naging tatay, kami muna. Ouch. Heard me? Yung nagtatanong kasing edad ng nanay ko. Heard me? Kasi ang tatay ko 1913 pinanganak. Ang tanay ko 1946. Nakita mo yung discrepancy? Ito yung pinagtagpo pero hindi dapat magsama. Ito yung sinasabing sabi nila balang araw darating ang mga sagot sa iyong mga hiling at nang dumating ang iyong panalangin, naghiwalay din. Ayun me. Pero bakit ngayon yung mga anak ko? Tatawag, hindi sila uuwi nang hindi dadaan sa bahay. May mga bahay na sila. Hindi sila uuwi nang hindi magbibless, hindi kikiss. Kanya bit-bit ko lagi si Bron, tsaka si Sulen. Pag uuwi sila, kakantahan ko sila, You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my Bron and Sulen away. Lolo, ibang song naman. O sige, you can talk to flowers,
I sit for hours. You can talk to bluebirds and the cool birds. Little baby, you're so in love with you. Thank you, Lolo. Hindi naranasan ng tatay kong magkaroon ng manugang sa amin. Hindi niya naranasan magkaroon ng apo. Are you with me? Saan ako kukuha ng dudunong? Butin lang may buluhaton, butin lang may pulong, butin lang may alagad ng Ginoo. Are you with me? And wherever we are right now, it is because there is a church. May alagad, may pulong, and I thank God. Ngayon pag nakikita ko sila, they're making good decisions. Wow, it was God. Tama? Not me. Ano sabi na Romans 11:29? The gift and the calling of God are hindi nagbabago. Tama? Hindi na-expire. Tama? What does it mean? What you have, your calling and your gift, hindi babawiin ng Diyos. Tama? Kanya mo lang hindi ginagawa kasi napahiya ka. Kasi binash ka. Tama? Shh. Pag mali, mali. Tama? Pero sabi ko sa inyo nakaraan, hindi baling magsimulang muli. Come on, say it. Hindi baling magsimulang muli, huwag lang manatiling mali. Come on, help me. Hindi baling magsimulang muli, say it. Huwag manatiling mali. Amen? Kasi bakit? May consequences yan tama? Alam mo nang mali, tinuloy mo pa. Tama? Shh. May consequences yan. At ang masakit yan, tatama sa anak mo. Tama? Hindi pwede yan. Choose God. Tama? Ibig sabihin, yung gift na meron ka, yung talent na meron ka, nakatalon yan. Hindi lang nagagamit. Tama? Bakit? Kasi napahiya ka Every voice in the world will say, hindi ka magtatagumpay, wala kang kakayahan, tanga ka, bobo ka, palpa ka, ito ginawa mo dati. Dati. Tama? I ask you, are you going to trust the God who gave you His life for you? Magtitiwala ka ba sa Ginoo na nagbigay ng kanyang buhay sa iyo? Tama? Did Jesus died for garbage? He died for people. Am I right? The cross, the shed blood, the tomb, the empty tomb is a proof that you are important. My pastor always tells me, kung ikaw na lang ang natitirang tao sa lupa at nagkasala ka at papunta ka ng impyerno, bababa pa rin si Kristo sa langit, ipapanganak pa rin siya at mamamatay siya para iligtas ka. Tama? Nung bata ako, talagang sabi ko, wow, ang galing. Pero inisip ko rin, kung ako na lang natitira sa lupa at bababa si Kristo, saan siya ipapanganak? Sino magpapako sa kanya? Kanino ko nakagawa ng kasalanan? Kung buti lang, di na ako nag-isip. Sumakit pa ulo ko. Pero ang gusto ko makita mo ito. Jesus came here to save you. Ganun kaka-importante. Am I right? Ganun kaka-importante. If you can trust Him enough for salvation, can you trust Him in your finances? Amen? The truth is this. You don't own anything. Pinahiram lang sa iyo ng Diyos yan. Tama? Hanggang 60, 70, 80. Sa Kanya yan. God does that with us. Pinag-imitasan. He gives generously. At pag naghatag ka mo, hindi niya kailangan ng pera mo. Ang kailangan niya, faith na meron ka. May right? Si Paul, sabi niya sa Philippians 4:17, hindi sa ako'y humihingi sa inyo. Okay? Not that I desire a gift. Okay? Hindi siya nahingi. Okay? Ang hinihingi ko sa iyo, fruit that may abound to your account. Verse 18. Ano sabi? But I have all and abound. Bakit? Si Epaphroditus, pinadadala sa akin ang pinadala nyo. You're supporting the ministry.
At ang binibigay nyo, sabi ng Diyos, it's an odor, a sweet smell, acceptable and well-pleasing to God. Are you following me? Sabi niya, ito po yung churches in Macedonia. Purdoy sila, purdoy. Tama? Pero naghatag. Are you following me? Naghatag sila. Sabi niya, yung hatag nimo, hindi kadamo yan. Konti lang. Pero sabi niya, it is a sweet smell, sacrifice, acceptable, well-pleasing to God. At dahil dyan, sabi ng Ginoo, dahil wala na kayo, naghatag pa kamo, dahil dyan, meron akong promise sa'yo. Verse 19, but my God shall supply. That is the miracle. Are you following me? Itong verse 19 is not for all people. Itong verse 19 ay doon sa verse 18. Are you with me? Pag naghatag ka mo, tama? Pag tinapos mo yung first fruit mo, pag nagbigay ka ng tithes at mission mo, everything mo, nag-support ka sa ministry, sabi ng Ginoo, my God shall supply all your needs. Ibig sabihin, may hirap na, mataas na ang presyo, naghihirap na, natatanggal ikaw, the Lord is supplying. Bakit? Kasi naghatag ka mo. Yun ang miracle. Tama? Kanya kung may titipirin ka, hindi ang church. Am I right? Yung Lazada mo. Yung Temu at saka yung Shopee at saka yung Shein, at saka yung Salora, at saka yung Food Panda. Right? You want a tip? Sige lang. Treat God as a waiter. Lord, sorry ha. Ito lang natira kasi ang dami kong delivery. Nabigay ka ng tip. Tama? Pag nabigay ng tip, ano makukuha mo? Are you with me? Kung anong hinatag mo, yun ang matatanggap mo. Tama? Give God your spare money. Yun ang imumultiply niya. Tignan mo ha. 0 times 0. Nag-isip ka pa talaga, ha? Gumamit ka pa. 0 times 0 is? 1 times 1. Walang i-multiply. 2 times 2. 4 times 4. 16 times 16. Hanggang dyan ka lang sa 16. 254, okay? What does it mean? Kung ano man ang hinatag nimo, yun ang i-multiply ng Diyos. Tama? So kung wala kang hinatag, nga. Tama? Pero pag naghatag ka mo kahit mataas ang presyo, God will multiply and God will supply all your needs. Tama? Pag pag-giving mo trickle, tulo lang. Parang donasyon kasi parang naguhulog ka lang sa SSS. Tama? Hindi ho gobyerno ang Panginoon. Give. Not out of obligation. Hindi kagaya ng taxes yan sa BIR. No. The blessings depend on how good seeds are you sowing. Tama? Di ba pinakita ko sa inyo, 2 Corinthians 9:6, di ba? Ano sabi ng Panginoon? At sinasabi ko sa inyo, okay? Ang nagtatanim, 2 Corinthians 9:6, ang nagtatanim ng sparingly shall reap sparingly. Tama? What does it mean? 10 years from now, you will live sparingly. Ang nagtatanim ng sagana will live bountifully. Tama? 10 years from now, will you live bountifully or sparingly? Depende sa tanim mo. Tama? Ano sabi ng verse number 7? Magbibigay ka hindi dahil napilitan. Hindi dahil makailangan. Nagbibigay ka kasi you are a cheerful giver. Amen? You are a cheerful giver. God loveth a cheerful giver. It's a hard check. Pag ang giving mo, nabigatan ka, feeling heavy, huwag ka magbigay. Guilt-driven, huwag ka magbigay. Robotic kasi nasanay ka na, huwag ka magbigay. Pag sinabi nating miracle, something supernatural. Pag sinabi nating miracle, beyond human capacity. Pag sinabi nating miracle, extraordinary, beyond, above, tama? Na hinihingi mo. Extremely outstanding. A marvel or a wonder of great proportions. Meron ka ba niyan? Ha? Yung pag tinignan ka,
Ba't nagkaganyan yan? May Ginoo. Amen? Miracle. Right? Di ba siguro ng tatay niyan? Di ba yung nanay niya kung sino-sinong boyfriend? Di ba hindi nakapagtapos yan? Di ba nangopya lang sa atin yan? May maletang tinanggap? Wala. May biyayang tinanggap sa Diyos. God is not a God, not a natural God. He is a supernatural God that makes everything possible as it pleased Him. He can turn water into wine. It's not natural. Yung dumura siya sa lupa at pinahid sa mata, it's not natural. Many things in the Bible are not natural. Gusto ko na dito sa Baroy, dito sa Truth Baptist Church, doon sa Maranding, doon kina Pastor Jerry, may magpakaroon ng testimony. Kilala ko to eh. Ba't ganyan ang buhay? Am I right? Miracle. Alam na alam natin ang Luke 6:38, tama? Basahin natin. Come on, ready, read. And it shall be, and then what? Good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men give into your bosom, for with the same measure that meet, it shall be measured to you again. I want you to see this, okay? Pag nagbigay ka mo ng tithes, ang katapat na blessing niyan, good measure. Ikaw ang pipili ng blessing mo. Are you following me? Pag naghatag lang ka mo ng tithes, ng ikapo, say ikapo, say tithes, ang katapat lang niyan, good measure. Tama? Ang tithes command. Pag naghatag ka mo ng increase offering, ang katapat niyan, balik mo sa Luke 6:38. Okay? Press down, siniksik. Pag nagbalik kayo ng first fruits, ang katapat niyan, shaken together. Pero pag nagsasacrifice ka na, ang katapat na blessing niyan, running over. Tanong ko sa iyo, nasaan ang blessing mo? Are you following me? The other day, my son said, Dad, I have to pay something. How much? 24,000. Okay. Balik ko sa'yo, mami. Okay. Hindi ako umalis. Hindi ako nag-utos. I just took what is in my bag and gave it to him. 24,000. Are you with me? Nasaan ang blessing mo? Good measure, pressed down, shaken together, or running over. Okay? Pag tithes lang ang binibigay mo, tithe is the principle of giving your first 10% back to God. Okay? Pag kumita ka ng 1,000, magkano tithes? Kumita ka ng 10,000, magkano tithes? Ano mas malaki? 1,000, 10 pesos, 100. Pareho lang. Amen? Kasi 10%. Ayun, ang tawag dyan, proportionate giving. Tama? Ba't tayo magbibigay ng tithes? Deuteronomy 14:23. Ikaw ay kakain sa harap ng Diyos sa lugar na pinili niya. Okay? Ang tithe ng corn, tithe ng wine, tithe ng oil. What does it mean? Sa bawat negosyong meron ka, mag-tithes ka. Tama? And the firstling of your faith. Why? That thou mayest learn to fear your God always. Naghahatag ka mo ng tithes, hindi dahil kailangan, no. Pinapakita mo, Lord, you're first to me. Ang tawag dyan, proportion. Tama? Pag sinabi nating tithes, to teach you that God is first. Ito yung antidote sa materialism. Okay? Merong tinatawag na covenant tithing. Ito yung sa ancient Israel. Kasi baka mamaya napanood nyo, hindi na uso magbigay ng tithe. Merong tinatawag na covenant tithing. Ano yung covenant tithing?
Ito yung sa mga ancient Israel. 10% ng kanilang kinikita ay binabalik sa Diyos. Levitical yan. Okay? Importante sa kanila, pero sa atin, hindi natin ginagawa ito sa covenant kasi hindi tayo Israelita. Are you following me? Leviticus 27:30, ano sabi? Ang tithe ng iyong lupa, ng iyong binhi, ng prutas, ng puno mo, it is holy unto the Lord. Tama? Oh. Deuteronomy 14:22, na ikaw ay magta-tithe ng increase ng seed mo at ang field magbibigay ito ng year by year. Tama? Ito rin sinabi ng Malakay 3:8. Magnanakaw ba ang tao sa Diyos? Ninakawan niyo ako saan? Sa tithes and offerings. Verse number 9. Kayo ay sinumpa ng sumpa sapagkat kayo ninakawan niyo ako itong bansang ito. Verse number 10. Dalhin mo ang iyong ikapo sa tahanan ng Diyos at ikaw ay magkakaroon ng pagkain and I will open. Malakay 3 is not just about giving money. It's all about faithfulness to God. Honoring Him as honor. Trusting Him as a provider. Okay? And more importantly, it's covenant principle. It is for Israel. Meron namang tinatawag na legalistic tithe. Ano yung legalistic tithe? Ito yung rebuke ni Jesus sa mga Pariseo. Matthew 23:23. Sumpain kayong mga eskriba at mga Pariseo. You pay the tithe. Meaning, nagbigay ako kasi legal. Kailangan. Tama? If you're giving to earn God's approval, you're not giving from grace. Pag luwas kalag mo, you're not giving covenant tithe. You're not giving legalistic tithe. You're giving ito dapat worshipful tithing. Ano yung worshipful tithing? Tama? Ibabalik mo yung tithes mo kasi you worship the Lord. Bago pa dumating ang batas, ano sabi ng Genesis chapter 14:18? At si Melchizedek, na hari ng Salem, nagdala ng tinapay at wine at siya yung priest of the Most High. Verse 19, at pinagpala niya si Abraham at sinabi, pagpalain ka Abraham ng Diyos na may-ari ng langit at lupa. Verse number 20, at pinagpala niya ang Diyos at anong sabi niya? And He gave him tithes of all. Meron na bang batas sa Genesis? Wala pa. Tama? Kailan binigay ang batas? Exodus. Tama? Doon ang 10 Commandments. Are you with me? Nung Genesis 14 ba, meron ng Israel? Wala. Am I right? Are you with me? So ang tithes, hindi ayon sa batas lang. Pag tithes yan, Israel, covenant tithe. Tama? Pag Pariseo yan, legalistic tithe. Pag tayong mga Kristiyano, ang tawag dyan, worshipful tithes. Are you following me? Kanya wag mong pakikinggan yung nakikita mo. Hindi na dapat nagbibigay mga manampatayan ng tithe kasi sa Israel yan. Bob yun. Merong covenant tithes. Merong legalistic tithes at merong worshipful tithes. Tama? Because Abraham saw the goodness of God, he gave tithes to all. Are you following me? Pag nagbibigay ka ng worshipful tithes, you're giving because you have to. No. You're giving because it's a worship. Lord, I worship you. God does not need your percentage. He wants your heart. Anong level ng blessing? Level of blessing number 1, good measure. So kung binibigay mo lang tithes, kahit faithful ka, ang katapat na blessing niyan, tamang sukat. Amen? Paano ka mabubuhay sa tamang sukat? Pag nagpaaral ka sa college, right? Pag may nagkasakit, right? The second thing that I want you to understand, the level of honor. Ano to? Increase offering. Ito yung tinuturo ng Scripture. Proverbs 3:9 and 10, di ba? Honor the Lord with your substance. Tama? Yung tinatangkilik mo. And with the first of all thine increase. Bakit? Verse number 10. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Tama? Meaning, to honor. Ito yung increase offering mo above your tithes. Are you with me? Yung tithes mo, 10%. Itong increase offering, above your 10%, ito na yung mission offering mo. Ito yung labi mo kay pastor. Ito na yung pangtulong mo sa kuryente, whatever. Okay?
Ito yung increase offering. It shows high respect. Ito yung motivated by faithful stewardship. Hindi mo tatanggalin sa tithes to. Ibibigay mo to pagkatapos mong ibigay yung tithes. Ito na yung love offering ni Nehemiah, building fund, seed of faith. Okay? Love give the pastor. Okay? One time, sabi ng mga member ko, ni Kernel, tsaka ni Moreng Pastor, we would like to give you a Glock 35. Bakit? Kasi pastor, sabi ni Rory tsaka rin ni Romy, bumili kami ng Glock 34, 35 tsaka 34. Oh, edi masaya kayo. Eh ayaw namin wala ka. Kabibili niyo lang sa akin ng Glock 43. Okay na ako. Hindi pang ano natin, kasi ang isang sports ko, shooting. Okay? Naglalaro kami ng shoot. Okay na ako. Hindi pastor, pinag-ipunan namin magkakapatid to. Tanong ko sa iyo, yung bang baril, necessity o luxury? Help me. Kailangan ba yon? Eh, ang dami ko ng baril. Meron akong M16. Ang serial number KJV 1611. Biruin mo ha. Serial number KJV. King James. Okay na ako. Hindi pastor kasi talaga bang gusto mo akong bigyan? O sige, ito na lang. Bumili ka ng ng iPad 13 Pro Max. Pastor. Tapos, kailangan ko ng keyboard. Itong keyboard lang, 37,000 na. Sabi ko, kailangan ko ng iPad 13 Pro Max. 1 terabyte. Alam mo kung magkano ito lahat? Almost 170. Sabi ko, okay ka lang? Inipon niyo yan? Opo. Hindi kinuha sa tithes yun. Are you with me? Mukha ba akong kawawa? Para bigyan mo ako nito? Are you with me? Are you following me? Kasi nasanay sila pag nakikita nila ako. Pag si Pastor Fajardo kasi nagpipreach, nakaupo ako. Tinatanong ko, what can I add to my pastor? Ano pang pwede ko ibigay? Tinitignan ko siya, hindi yung ganda ng polo niya, ganda ng pagbaba, nahubadan na, wala nang suot. Kasi hihingi na. Nothing has. You see? Kanya itong mga suot ko, pag binawi ito, para akong nasa UP, who have nothing. Everything was given. Bahagi ng increase offering yan. Okay? Now, ano ang blessing mo? The level of blessing pag nagbigay ng increase. Pagka tithe, good measure. Pagka increase offering, press down. Meaning, siniksik. Tama? Ikatlong level ng giving, thanksgiving. Ano to? First fruits. Okay? Ito yung Hebrew word ng aparche, meaning the chief and the principal part. Sa Old Testament, hindi in-specify ang amount. Pero sinabi ng Numbers 18:12, yung best of the wine, best of the oil, and best of the wine. Tanong, magkano dapat ang ibibigay nating first fruits? Magkano yung sa tithes? 10%. Magkano sa increase? About 10%. Tama? Ikaw na magdidikta, tama? Pag sinabi natin all the best of the wine, and them that have I given thee, binigay sa atin ng Diyos, tama? Pinaka-safe nating mailagay, at least equivalent to 1 month of your salary. The first fruit that I have was 1985, 300. Okay? Halika, basahin mo tong first fruits ko last year. Halika. Okay? Ito yung first fruits ko last year. Okay? Magkano yung tithes ko last year? 155,000, Magkano love offering ko? 62,000, Magkano mission offering ko? 113,000, Magkano ang first fruits? 1,096,500, Magkano total offering ko last year? 1,560,525, Magkano ang total offering namin at sa family?
2,619,720. Thank you. Talagang pag magsasalita ka, kailangan maganda yung boses mo. Modulated. Parang kakanta, di ba? 2 million. Ang tanong, mayaman ba kami? No. We honor God. At ngayong taon na ito, ang first fruits ko is 1.3 million. Okay? Last year, I gave 1.9, 1.1 almost. Okay? Ngayon, 1.3. Are you following me? Why? The best. Tama? Ang first fruits is a thanksgiving offering. Okay? Pasasalamat. Is God good to you? Did God answer your prayer? Ano sabi ng Deuteronomy 26:10? At narito, binigay mo ang first fruit na ako rin naman nagbigay sa iyo. Tignan mo ha, binigay mo sa akin ang first fruit na ikaw rin naman Diyos ang nagbigay sa akin. Tama? Am I right? So ang first fruits offering, it is a thanksgiving offering that you will say, Lord, salamat, binigyan mo ako. Tama? Kung di mo kaya ng buo, hulugan mo ako, naguhulog ako, di ko kaya bigay 1.3. Bakit? Wala akong maleta. Hindi ko barkada si Saldi ko, tsaka si ano. Sana kung barkada ko sila. Are you me? Sana. Thanksgiving yan, Lord. Kanya ka magbibigay ng first fruits mo. Lord, salamat ha. Mahirap ang buhay pero makapagbibigay ako. Amen? Then the first fruits is a proof of obedience. Pag naghatag ka mo, pinakita mo obedient ka. Bakit? First fruits is not an option. Obedient yan. Anong sabi ng 2 Corinthians, 2 Chronicles 31:5? At nung dumating ang utos, yung mga anak ng Israel ay nagdala ng sagana, first fruit ng corn, wine, and oil, tama? And the increase and the tithes of all things they brought abundantly, tama? Utos. Ibig sabihin, pagka-utos, dapat sundin, tama? Sa New Testament, anong sabi ng 1 Corinthians 16? Pagtungkol sa pagkaloob ng mga mananampalataya, kung paano nagbigay ako ng order, ganun din na gawin nyo. Verse numbers 2. Sa unang araw ng linggo, what does it mean? Every first day. What is the first day of the month? Of the week? Sunday, tama? Ibig sabihin, pag nakaupo ka dito at sinabi ni pastor, magbibigay na tayo ng kaloob, hindi ka tumayo. Parang sinasabi mo, hindi ako pinagpala ni Lord. Bakit? Nakalagay as God hath prospered him. Huwag kang maghatag pag hindi ka pinagpala. Amen? Kanya ka maghahatag kasi pinagpala ka ng Ginoo. Tama? So every time na tumatayo ka, ay binabalik mo yung tithes mo, binabalik mo yung increase offering, at tinatapos mo yung first fruit mo, pinasabi mo, the Lord has prospered me. Pag hindi ka tumindog, nakaupo ka, nakapungko ka dyan, tama? Naglingkod ka mo, tama? At hindi ka tumayo, sinasabi mo, hindi naman ako binili, ba't ako magbibigay? Amen? It is obedience. Tama? And then not only that, first fruit is for the work of the Lord. Sabi ni isa, pastor, wala naman sa New Testament ang tithes at saka mission effort. Kasi ito yan. Sabi kasi sa Hebrews, tinanggal na daw. Ang tinanggal ceremonial law. Lahat ng patungkol sa pag-aalay sa kaluwasan. Tama? Yung pag-aalay ng tinanggal yon. Bakit? Kasi si Kristo naging hain. Tama? Pero yung pag-aalay sa templo, hindi inalis yan. Okay? Hindi inalis yan. Tuloy-tuloy yan. Okay? Pinractice nila yan. Alam ba kung batong Hudyo pinagpapala? Tuloy-tuloy sila sa pagbibigay ng tithes. Ang dami lang, pag pinag-aralan mo, i-search mo, i-google mo, i-chat GTP mo, how many offerings does the nation of Israel lalabas doon? Ang dami. Kanya magtataka ka, ang Israel, ang liit na bansa, pero blessed. Kasi lahat maghatag. Tama? Tayo hindi. Sanay tayo sa ayuda, akish, tupad. Tama? Limot, palimot po. Pengi puntang pumpito. Tititilyo tatuman.
Ayun mo. Kaya hindi tayo pinagpapala. Tama? Pag may tinanggap ka, hanggang doon na lang yan. Because the Lord never promised to bless what you receive, but the Lord promised to bless what you give. Am I right? Ano sabi ng Acts chapter 4? Tingnan mo ha. At may great power ang mga apostol nagbigay ng patotoo, and great grace was upon them. But great grace, kasi pag naghatag ka mo ng tithe, grace yun. Pag naghatag ka mo ng increase, grace yun. Pag naghatag ka mo ng grace yun. Pero anong ginawa sa next verse? At walang nangailan sa kasi yung may bahay at lupa, binenta. Gusto mo ng New Testament giving? Pag may lupa ka, bahay, benta mo. Pastor, maliwanag sa akin ang tithes 10%. Naintindihan ko yung increase above 10%. Naunawaan ko yung first 1 month salary. Kasi pag sinunod mo to, taos, ubos, lubos. Pag may lupa ka, bebenta mo. Tama? At dadalhin mo sa church. Are you with me? Kanya proportionate tayo. Tama? Ang tanong ito, ano ang level ng blessing? Pag tithes lang, good measure. Pag blessing ng tinatawag na increase, press down. Level blessing number 3, shaken together. I'm giving 6 months of my support to the Lord. And I'm giving 60%. 10% tithes, 10% kay Pastor Fajardo, 20% local mission, 20% world mission. Every week, nagbibigay ako kay Pastor Fajardo ng 10%. Yung tithe ko sa church, yun din ang tithe ko kay Pastor Fajardo. Hindi niya hinihingi yan. Kusa sa akin. Bakit? Ang katwiran ko, ano bang pakinabang ko sa mga missionary? They don't even pray for me. But my pastor believes in me. And I'm gonna support him. So kada may blessing ako, may bahagi siya. Okay? I am sacrificing. Pag nag-sacrifice ka na, running over. Yun na yung milagro. Are you with me? Tanong ko sa iyo, nasaan ang level ng blessing mo? Good measure. Press down, shaken together, or running over. Ikaw ang pipili. Huwag mong tignan ng giving, pabigat. Tama? Kasi pag tingin mo pabigat to, hindi ka magbibigay. Ang tingin ko rito, blessing. Kanya, 1983, sinimulan ko na. One night, Miyerkules, 1983, umattend ako ng prayer meeting. Sabi ni Pastor, may problema ka? Wala. Ba't kanina na-settle ko na? Hindi ko masabi sa kanya, wala akong pera. 10 piso na lang ang meron ako. Hinati ko. Lord, hati tayo ha. Paniguro ba? Kasi bago pa akong pasayo 5 piso sa'yo, 5 piso sa akin. Yung nanay ko nasa Baguio. Ang ginagawa sa Baguio, wala akong pakialam. Sabi ko na iniintindi, magtatanong pa ako sa kanya. Wala naman siyang text, wala siyang tawag, walang telegrama. Sabi ko, Pastor, mauna na ako. Pupunta pa ako ng Victory Liner. Pupunta ako sa Victory Liner. Sabi ko, meron po pang mga bagahe galing sa Baguio. Doon ka pumunta. Pumunta ako doon. Sabi ko, hi, good evening po. Meron po bang mga bagahe galing? Ano pangalan? Joey Sauco o si Francisco Sauco, whatever. Meron dito. Nilabas, kulay green na libro. Di binuksan ko. Pagbukas ko, pocketbook. Maliit dito. Pagbukas ko, nakita ko, nakalagay, religion is a big business. Kasi ayaw ng nanay ko magbaptis ako Bira talaga itong nanay ko. Wala nang pinadala ng asar pa. Pero pagtingin ko sa loob, umiyak ako. May 50 pesos. Sabi ko, Lord, sorry Hindi ko pa tinodo yung taya. Dapat pala tinodo ko na yung 10 piso para tama 100. Kasi gambling nga kami, gambling. Are you me? Ang tanong ko ito, nung unsave ako, tumataya ako sa Caracruz, tama? Sa lahat, sa bingo, amen?
Ang lakas ng loob ko, tapos sa Panginoon hindi ko makalakas ang loob. Sabi ko, Lord, I'm sorry. Simula ngayon, hindi na kita hatian. 983, I learned when I gave my last 5 pesos, God gave me 50 pesos. Immediate. Sabi ko, Lord, this time, naintindihan ko, yung level ng blessing ko, nakadepende sa obedience ko. Nasaan ang blessing mo ngayon? Tama? From 83, 2026, 43 years, I ask you, do I look kawawa? Do I look miserable? Do I look pengeng? No. God's been good. Tama? Tanong ko sa iyo, ano ang milagro mo? Tama? Unto Him that is able to do exceeding abundantly above that you think or pray according to the power that work in us. That's the miracle. I want you to create your own miracle. Okay? I want you to have your own story. Tama? Lord, I was once a sinner, but I came. Tama? Ano ang kwento mo? Pag wala kang kwento ng katapatan ng Diyos, wala kang kwenta. Tama? We've a story to tell to the nation. Are you with me? Ano ang kwento mo? Let's all stand up, please. Father, we thank you. Salamat sa kabutihan, kahabagan, kawaan. Tulungan mo po, because every voice tells us it will never happen. Every voice tells us we're done. Every voice tells us wala nang mangyayari sa amin. Pero Lord, we believe in miracle. We will be dependent on you. We will have confidence kasi totoo ka. We will learn to say, God's been good. Kami pipili ng blessing namin. Kanya Panginoon, samahan mo kami. While heads are bowed, eyes are closed. No one is looking around. Will you come to the altar and say, Lord, help me to choose the blessing that I want to have in my life. Dito sa altar. God bless you. Lord, salamat kayo. Sa tulo ka gabi, imo may gipahimangnuan, reminded mi nimo. Yes, I know, lisod karong panahon na, pero Lord, you're still the source. Ug dili mi mong padayon og pugas din nimo sa mga blessings nga nadawat na mo tungod kinagsalig mi nimo, Lord, kay ikaw man ang tag-iya sa tanan. Salamat kayo sa imong grasya. Salamat kayo for sustaining us.
Salamat kay Lord sa truth sa imong pulong. Busa Lord, tabangi kami isip simbahan nga magpadayon ug pangabig kalag padayon faithful da kanimo balik sa mga tithes and offerings sa first fruits Lord. Salamat kay Lord. Ug padayon magsuporta sa mission. Salamat kay Lord sa mga members nga nagpuliyo ng buluhaton. I know they have different problems and struggles nga ilang gi-face right now. Pero salamat kayo. Ano ning kamot sila Lord. Padul dia kanimo. Kay kung wala, kawa sa mi mabuhat Lord. Salamat Lord. Nga ikaw among nangitnon nga amahan. Busa dawata ang ilang mga pagampo. Silyuhi Lord. Salamat kay Lord for 3 nights. Imong mig remindan Lord. Nga ikaw ginatagiya sa tanan. Ikaw ang maghatag sa mong protection. Ikaw maghatag sa mong peace of mind. Tabangi pa dayon imong makatauhan sa ilang mga negosyo, kuyog silang pamilya, silang mga trabaho. Ayaw sila pasagdi, Lord. Yes, na mga problema, pero salamat, Lord. Kanay kasulbaran ni Lord. Salamat sa paggamit ni kay Pastor Joey for 3 nights. Gihatag niya iyang time, talent, treasure, Lord, sa pag-remind sa mua. I pray, bless mo padayon yung family, kuyog ni Ma'am Ellen, Tita Ellen, ni Jeff, ni Jap, ni Ems, ni Micah, ni Bron, ni Solen. Salamat kay Lord. Kuyog sa mong family, sa Truth Baptist Church, panalangin ni padayon. Salamat sa mga bisita namong anadri karon kaya sa laing simbahan nakikuyog namo. Salamat kay Lord for 3 nights imong mingi kuyugan. Panalangin ni padayon, labi na silang pagpauli karon nga mabalo namo ang mga pahimangno, challenges nga through sa kalisod nga mong giatubang karon. Wa mi laing saligan kundi ikaw gid Lord. Salamat kay Lord. Dalaygon kay ka. Sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen. Sa'yo pa. Amen? And for anything else, gusto ko magpasalamat sa kay Pastor Joey, Tay,